Okay, pag-usapan natin ngayon ang isang bagong programa ng gobyerno na para sa ating mga guro. Hihimayin natin ang mga reformang ito na naglalayong magbigay ng tunay na kalinga at suporta sa mga bayani ng ating silid-aralan. Alam nyo, itong mga salita mula mismo sa Pangulo, ito yung pinakaugat ng problema. Sa sobrang dami ng trabaho, kalusugan na mismo ng ating mga guro ang isinasakripisyo. 'Di ba? Sila yung nag-aalaga sa kinabukasan ng ating mga anak. Pero ang laging tanong, sino naman ang nag-aalaga sa kanila? So, dito tayo magsisimula sa realidad ng imposibleng trabaho ng isang guro kasi kailangan nating maintindihan kung gaano kabigat ang pasa nila para magets natin kung bakit napakahalaga ng mga pagbabagong ito. At bilang tugon, heto na. Isang holistic strategy, ibig sabihin buo, kompleto. May tatlong pangunahing haligi to ha. Una, kalusugan. Pangalawa, karera. At pangatlo, suportang pinansyal. Isa-isayin natin yan. Simulan natin sa pinaka-basic. Unahin natin ang kalusugan. Ito yung puso ng programang Yakap kung saan literal na dinadala ang mga serbisyong medical sa mga eskwelahan. Hindi na kailangan na mag-teacher na mag-absent o bumiyahe pa. Ano ba itong yakap? Ang ibig sabihin niyan ay yaman ng kalusugan at kalinga. Isipin nyo parang isang medical caravan na umiikot sa mga eskwelahan. At hindi lang para sa teachers ha, kasama ang staff, estudyante at kahit mga magulang. Ito yung pinalawak at pinagandang version ng dating PhilHealth Consulta Package. At hindi ito simpleng check-up lang. Tignan niyo yung listahan. Libreng X-ray, ultrasound, ECG, mga blood test at screening para sa 6 na uri ng cancer. Meron ding libreng check-up sa mata at ngipin, konsultasyon sa doktor, at pati mahahalagang gamot. Ang laking bagay nito kasi tinatanggal niya yung dalawang pinakamalaking hadlang, yung gastos at yung oras. At hindi to plano lang. Nangyari na to. Sa unang launch pa lang sa Bulacan, mahigit 3,000 tao agad ang nakinabang. Ganyan kabilis ang epekto. Okay, tapos na tayo sa kalusugan. Punta naman tayo sa pangalawang haligi, yung karera. Ito yung tinatawag na Expanded Career Progression System at promise, babaguhin ito ang tingin natin sa pag-asenso ng isang guro. Ito talaga yung game changer. Dati kasi, para tumaas ang sahod mo, kailangan mong umalis sa classroom at maging administrator. Ngayon, hindi na. Pwede kang manatili sa classroom at maging isang master teacher. O pwede ka ring maging principal. At eto ang pinakaimportante. Pareho na ang pwedeng kitain. Yung sahod ng pinakamataas na master teacher, kapantay na ng sahod ng pinakamataas na principal. Para mas klaro, tingnan natin yung numero. Kung pinili mong manatili sa pagtuturo, pwede kang magsimula bilang teacher ay sa sahod na halos 32,000. At pwede kang umakyat hanggang Master Teacher V na kumikita ng mahigit 82,000 kada buwan. Malinaw na malinaw yung landas paakyat. At tulad ng yakap, hindi to drawing. Nangyayari na to. Sa Bulacan pa lang, halos 2,000 guro at school heads na ang nanumpa sa bago nilang posisyon. Tuloy-tuloy ang promotion. At syempre, yung pangatlong haligi, pera. Yung direktang suportang pinansyal. Ito yung mga allowance at benepisyo na dagdag sa buwan ng sahod nila. Alam kong ito yung inaabangan ng marami. Una, meron silang 7,000 pesong medical allowance kada taon. Isipin nyo to bilang isang safety net para sa mga gastusing pangkalusugan. Pwedeng cash to o pang-cover ng HMO. Pangalawa, 10,000 pisong teaching allowance. At ito ang maganda, tax-free to at hindi na kailangan i-liquidate. Ibig sabihin, walang resibo, tiwala na yan sa mga guro na gagamitin nila yan para sa mga estudyante. Pangatlo, itong malaking service recognition incentive na aabot sa 20,000 piso. Karaniwan itong binibigay sa bandang dulo ng taon kaya malaking dagdag to sa kanilang kita. At teka, meron pa. Bukod sa lahat ng iyan, mayroon pang otomatikong pagtaas ng sahod. Bawat 3 taon sa serbisyo, tataas ang sahod nila ng isang step kahit hindi sila ma-promote. Ito yung pagkilala sa kanilang katapatan sa serbisyo. Sa ngayon, sa huling bahagi na tayo. Pagsamahin natin ng lahat, ang pinaka-goal ng lahat ng reformang ito ay baguhin yung pananaw natin sa pagtuturo na hindi na ito dapat isang sakripisyo, kundi isang tunay na propesyon na may dignidad at seguridad. Sige, mag-compute tayo. Kunin natin yung pinakamataas na sahod ng isang Master Teacher 5.
Tapos idagdag natin lahat ng mga allowance at incentive na pinag-usapan natin, tingnan natin kung magkano aabutin. At heto na, ang total, magit 1,000,000 piso sa isang taon. Imagine, ang isang guro na nag-excel sa loob ng classroom ay pwede nang kumita ng 7 figures. Patunay ito na pwede nang maging isang financially rewarding na propesyon ang pagtuturo. At lahat yan bumabalik sa pangakong ito ng Pangulo, walang gurong magre-retiro na teacher ay pa rin. Ang layunin ay wakasan na yung sistema kung saan ang isang magaling na guro ay naiiwan at napag-iiwanan. Kaya ang tanong na naiiwan para sa ating lahat, sapat na kaya ang mga pagbabagong ito para maibalik ang pagtuturo bilang isang dream job, isang propesyon na inaasam-asam? Malaking hakbang ang mga reformang ito, isang tunay na yakap para sa ating mga guro, at tanging panahon na lang ang makapagsasabi ng tunay nitong epekto.